Madalas ihambing ni Jesus na ang daan patungong langit ay pagiging tulad ng bata, may dalisay at pusong mapagpakumbaba. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturoan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sinumang tumanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay child. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries. Nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, palaging ginagamit ng ating Panginoon ang bata para maunawaan natin ang paghahari ng Diyos. Ngayong pumapasok na muli tayo sa ordinaryong panahon, muling dinadala tayo ng ating mga pagbasa sa mga napakahalagang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. At ngayong araw na ito, isang napakahalagang katuruan ang ibinabahagi at dinadala sa atin ng ating pagbasa, lalo na ang Ebanghelyo. At ano po yun? Paano tayo mapupunta sa langit? Paano tayo makakarating sa paghahari ng Diyos? Ano yung daan? Ito siguro yung napakaraming tao ang naghahanap, nagtatanong kung paano nga ba mapunta sa langit. At alam niyo po, isang santo o isang santa ang nakaunawa nito sa kanyang kasimplihan. At yan ay si Saint Therese of the Child Jesus. Kaya ginamit niya yung Child Jesus, bahagi ng kanyang religious name. Ito nagpapakita ng kanyang paniniwala dito sa sinasabi ng ating Panginoon dito sa Gospel, na maliban na tayo tumulad sa isang bata, ay hindi tayo paghaharian ng Diyos. To become like a child. Kaya nga si Santa Teresita ng Batang si Jesus ay tinagurian ding Doctor of the Little Way. Siya yung may mahalagang itinuro sa ating lahat na ang daan pala papuntang langit, papunta sa buhay na walang hanggan, ay hindi complicated. Hindi sobrang hirap na kinakailangan mong may marating, may matapos, o may maipagmalaki sa buhay na ito. Dahil ang daan patungong langit ay simple lang.
maging tulad ng isang bata. Ang problema, tayo ay tumanda. At minsan sa pagtanda natin, nawala na yung katangian ng pagiging bata. Yung bata, merong simple joy. Yung simple lang yung kagalakan ng bata. Habang tumatanda tayo, nagiging complicated, no? Yung kasiyahan natin. Yung bata, bigyan mo lang ng laruan, o kaya ng candy, o kaya i-hug, o kaya simpleng biru-biruin, tatawa. Napakasimple ng kagalakan ng bata. Pero pag tayo tumatanda na, paano ba maging masaya ang matanda? Dumami ang pera, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng malaking bahay, maraming marating sa buhay, at kung ano-ano pa. Nawala na yung kasimplihan. Mga kapatid, yung pagiging bata ay pagiging simple ng kagalakan. Pangalawa, yung katangian ng bata ay mapagpakumbaba. Alam niya yung kahinaan, alam niyang hindi niya pa kaya siya ay nakasalalay sa kanyang magulang. At nanduroon yung kanyang malalim na pagtitiwala sa magulang. Napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Na hindi lang puro sa sarili tayo nagtitiwala, sa sarili nating kakayanan at galing at talino, kundi nagtitiwala tayo tanging sa Diyos. At ito sana yung huwag mawala. Kaya lang minsan, habang tumatanda tayo, mas nagtitiwala tayo sa ating sarili kaysa sa Diyos. Na akala natin malakas na tayo at magaling na tayo, hindi na natin kailangan ng Diyos. Maling-mali. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay pagiging tulad ng bata na may kababaang loob at malalim na pagtitiwala sa Ama, sa Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Ito yung ilang katangian ng mga bata na binibigyang diin ng ating Panginoon. Yung kababaan ng kalooban, yung simple joy, yung mababaw na kaligayahan. Hindi dapat complicated. Mga kapatid, napakahalaga ng katangiang ito. Sapagkat sa pamamagitan ng pagiging tulad ng bata, tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At nandoon yung malalim na pagtitiwala sa Diyos. Maganda siguro tingnan natin ano na yung mga katangian ng bata na nanatili sa atin magpahanggang ngayon. At ano rin naman yung mga nawala na dahil sa ating pagtanda. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na matanda na tayo ay iwawaglit na natin yung katangian ng pagiging bata. Dahil kapag winaglit natin ito, malaki ang mawawala sa atin. Buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway manatili sa aming puso at buhay ang kababaan ng kalooban, ang kadalisayan ng puso. Naway kami ay magsumikap araw-araw na mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito, mula ika-10 hanggang ika-24 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon.
Magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.